This is the Redmi Note 13 and ito yung pinakamura sa Redmi Note 13 series. And sa tingin nyo guys, may malaki ba siyang upgrade kumpara kay Redmi Note 12 last year? At sulit ba siya para sa presyo niyang 8 to 10,000? And ilang araw ko na rin gamit tong smartphone na to. So tara, pag-usapan natin to sa video natin ngayon. Tara, let's go! Yo, what's up guys? I'm Relby Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ngayon may panibago na naman tayong smartphone na re-reviewin. And ito nga yung si Redmi Note 13. So sa mga hindi nakakalam guys, may review na ako ng Redmi Note 12 last year. And gusto kong malaman ngayon kung malaki ba yung pinagkaiba ni Redmi Note 13 kumpara kay Redmi Note 12 last year. So huwag natin patagalin pa guys. Pag-usapan na natin to. Okay, so quick specification lang guys, meron tong Qualcomm Snapdragon 685 which is pareho lang ng chipset last year. And then meron siyang 108 megapixel main camera, 6.67-inch AMOLED display, at ito pang malupit, may 120Hz refresh rate plus in-display fingerprint. I mean dati diba pag may in-display fingerprint ang isang smartphone, matik yan na mamahalin yan. Pero tingnan nyo naman ngayon guys, napakarami ng budget smartphone na may in-display fingerprint. Plus, meron na itong 8GB RAM and 256 of internal storage at 5000 mAh capacity na battery. So, hindi siya masyadong malaking upgrade. Pero tingnan pa rin natin kung okay ba itong si Redmi Note 13. At syempre guys, na-unbox ko na rin sa labas to. And basic lang din yung laman ng kanyang box kagaya ng pin ejector. At syempre yung kanyang mga papeles kagaya ng user's manual. And then yung case na nagustuhan ko, in fairness naman no. And yung mismong unit niya. At syempre yung kanyang 33 watts na fast charging brick at charging cable. Okay, sa build quality ng mga smartphone to, meron tong glass front na may Corning Gorilla Glass 3 protection, plastic back at plastic frame. And yes, akala ko glass back siya, yung pala plastic back lang. Then sa baba naman yung dalawang hybrid SIM tray, which is dalawang SIM card o kaya naman isang SIM card, isang SD card slot. And then yung Type-C port, yung mic at yung kanyang speaker grill. Sa kanan naman dito yung kanyang power button at volume rocker. And then wala naman masyadong nakalagay sa kaliwa. And then sa taas naman yung kanyang audio jack, yung pangalawang speaker, IR blaster at yung pangalawang mic. And meron siyang 188 grams at talagang para sa akin magaan siya. At kita nyo naman guys, para sa akin isa to sa pinakamagandang design na smartphone ngayon para sa presyong 10,000 or below 10,000. Ano tong color black guys, para sa akin sobrang perfect ng mga black na Xiaomi smartphone, di ba? Usapang display naman ng smartphone na to, meron tong 6.67-inch AMOLED display, 120Hz refresh rate, 1080p na resolution at meron siyang Corning Gorilla Glass 3 protection. Supported na rin ito ng wideband L1, so talaga makakanood kayo ng mga Full HD content sa mga streaming platform kagaya sa Netflix. And kung ako ang tatanungin nyo guys, para sa akin ito ang highlight nitong smartphone to, which is yung kanyang display. Kahit itapat nyo pa tong smartphone na to sa ibang mga flagship na smartphone, talaga nakikipaglaban siya. Dahil ako na nagsasabi sa inyo guys, sobrang ganda ng display nitong si Redmi Note 13. Pop up yung mga color niya, ang gandang panooran. Pero syempre guys, hindi naman siya kasing level ng mga Samsung screen. Pero mas na-enjoy ko talaga manood dito kumpara sa iPhone ko, kung magiging honest ako sa inyo. Sa pang kinatuwa ko sa display ng smartphone na to guys, meron siyang 1800 peak nits brightness. So walang problema every time na ginagamit ko tong smartphone na to sa outdoor. And pwede mo rin paglaruan or adjust yung kanyang display sa color scheme. At nagustuhan ko actually yung kanyang vivid. Talagang lalong nag-pop up yung kanyang mga colors. Yun nga lang guys, wala siyang auto switch refresh rate. Meaning talagang 60Hz or 120Hz lang yung pagpipilian nyo. So ang ending guys, sinwitch ko na lang siya to 120Hz talagang para maramdaman ko yung smooth ng display niya. Okay, so pagdating naman sa presyo ng smartphone na to guys, sa pagkakaalam ko, yung 6128 na variant nito is online lang makakabili, which is yun yung 6GB and 128 of internal storage. And ito naman nabili ko, 8GB RAM plus 256 of internal storage is talagang sagad na siya ng 10,000. So kung gusto nyo mas makamura guys, okay din naman para sa akin yung 6128, no? And alam naman pag online may mga vouchers pa, discount, so mas makakamura pa kayo lalo. So pagdating naman sa color niya guys, kung di mo nagkakamali, meron siyang midnight black, mint green, ice blue, at saka yung isang ocean sunset. And alam niyo yun, pagdating kasi sa mga Redmi phones, talagang para sa akin, black yung pinakamagandang color ng mga Xiaomi phones. Diyan sila kilala para sa akin. So, black na yung kinuha ko. And para sa akin, ito yung pinakamagandang color ni Redmi Note 13. Siyempre guys, yung nagusto ko rin dito, which is yung in-display fingerprint na napakabilis lang din. So good job din niya na mabilis yung in-display fingerprint, pati yung kanyang face unlock. Sa haptic naman guys, ito masasabi ko, maganda rin kahit paano yung haptics niya. Hindi siya kagaya ng ibang smartphone na kapresyo ito na parang alam mo yung mapapasabi ka na low quality yung haptic niya. So maganda sa akin yung haptic nitong si Redmi Note 13. Actually guys, yung speaker naman ng smartphone na to quality rin dahil naka-dual speaker din siya, which is good yan dahil maganda ang mga speaker ni Xiaomi. And meron din siyang Dolby Atmos na talagang maganda rin yung tunog at paparinig ko sa inyo mamaya. Meron na rin tong IP54 splash and dust resistant. So good job na yan na may IP rating na tong smartphone na to. Pero huwag niyong ilulubog sa tubig dahil hindi naman siya waterproof. Okay, so usapang speaker naman, di tayo binitin ni Redmi dito guys dahil meron siyang dual speakers. And para sa akin, okay yung speaker niya. So kayo humusga.
Yan, nasa bahay nyo guys. Sobrang highly recommended ko tong projector na to. Ito nga pala si OneBot Tito Pro Max new projector na aabot lang naman hanggang 120 inch. Ganong kalupit. So tara, pag-usapan natin tong projector na to. Yo, what's up guys? I'm Melvin Guzman. Sabi ko sa inyo guys, diba? Iba pa rin talaga yung quality ni Redmi pagdating sa mga cellphone, lalo na sa speaker. Kasi yung ibang kapresyo ito na smartphone sa ibang Android is tunog lata talaga. Ito para sa akin, approve na approve yung speaker niya, maganda yung bass, malakas yung tunog buong buo. Sa processor naman ng smartphone na to, meron tong Qualcomm Snapdragon 685, 6nm, octa-core na rin siya at ang kanyang GPU is Adreno 610, Android 13, MIUI 14, 8GB RAM at 256 of internal storage na UFS 2.2 na. So nakita nyo naman kaya niya hanggang ultra graphics sa Mobile Legends, pero karamihan sa ibang games na nilaro ko dito hanggang high to medium graphics lang. Pero in fairness naman no, kaya pa rin niya makipagsabayan sa ibang smartphone pagdating sa gaming. Yun nga lang, huwag kayong mag-expect na pwede to pang heavy gaming kasi naglalag siya pag once na naka high or ultra graphics na sa ibang mga games. So don't expect too much sa smartphone na to guys pagdating sa gaming since hindi naman talaga to design for heavy gamers. But still playable pa rin naman siya guys, and ang kanyang score sa Antutu benchmark is 386,000 plus, which is not bad, okay na rin yan. And ang maganda rito guys, wala siyang heating issue at maganda yung score sa kanyang CPU throttling test. Okay, pagdating naman sa connectivity niya, pagdating sa mobile data usage guys, hanggang 4G lang siya. So okay, mag-expect na sobrang mabilis siya when it comes to mobile data usage since nga naka 4G lang siya. And then sa kanyang Wi-Fi connectivity naman, support na rin niya ang 5GHz at 2.4 GHz. At wala naman lang problema pagdating sa kanyang connectivity. Mabilis naman. So expect nyo na mabilis siya pagdating sa Wi-Fi connectivity at wala siyang problema doon. Sa camera naman, meron itong 108 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide, 2 megapixel macro lens, front selfie camera na 16 megapixel at pareho siyang may 1080p at 30 fps na video recording both front and back. And para sa akin, mas maganda yung camera na to kumpara kay Redmi Note 12 na nagawan ko ng review last year. Marami ring features yung camera niya kagaya ng Pro Mode, short video, panorama, slow motion, time lapse at yung gusto ko sa kanya is yung talagang night mode niya na ang ganda rin talaga. Okay, so may 0.6 tong smartphone na to, yung ultra wide, pero hindi ko na siya nagamit dahil hindi ko nagustuhan. Pero pagdating sa kanyang main cam, tignan nyo naman guys, napakaganda, sharp and detailed and pop up yung mga color niya. Hindi mo na kailangan gamitan ng Gcam. Maganda rin yung dynamic range niya at hindi siya hirap pagtirik yung araw. At ang pinaka nagustuhan ko ito yung kanyang night mode. Kita nyo guys, kahit yung night mode niya talagang pop up pa rin yung color, detailed pa rin at talagang maganda yung kuha niya. Talagang para sa akin 100% perfect yung night mode dito si Redmi Note 13. Yun nga lang, pagdating sa selfie camera, medyo hindi ko trip yung quality niya. Okay, so video quality using the Redmi Note 13 4G, front facing 1080p at 30 fps. So hindi siya ganun ka-stable, hindi kagaya sa back cam. So hindi na ako naglakad. Pero what do you think? Okay naman siya para sa akin, no? Hindi naman ako nag-expect na sobrang maganda yung camera niya for its price. Pero okay naman na siya kahit papano. Okay, so sa rear cam naman guys is meron din siyang 1080p at 30 fps pagdating sa video recording na para sa akin is walang pinagkaiba kumpara kay Redmi Note 12 last year. And para sa akin hindi naman siya ganun kamaalog pero hindi na siya ganun sobrang stable. And alam mo yun, medyo marami siyang noise at hindi masyadong detail pagdating sa video recording. So para sa akin hindi upgrade yung video recording nitong si Redmi Note 13 from Redmi Note 12 last year. Kung pang daily use naman ang usapang kagaya ng social media browsing, actually approved din sa akin to dahil bukod sa ang ganda talaga ng display niya, plus meron siyang 120Hz refresh rate, smooth talaga siya at wala siyang lag. And nagustuhan ko na syempre yung kanyang additional features kagaya ng floating window, which is smooth din kahit nakabukas tong mga apps na to kagaya sa floating window, is smooth pa rin naman siya kahit paano. So para sa akin, good job yan na smooth tong smartphone na to. Sa battery naman, meron tong 5000 mAh capacity na battery, 33 watts wired na charging, and para sa akin guys, no, yung battery niya is umabot sa akin ng 1.5 araw at okay lang din naman. And pagdating sa kanyang charging speed from 0 to 100% is inabot lang ng 1 hour and 10 minutes. So approve din para sa akin yung kanyang battery. Okay, so overall kung ako ang tatanungin guys, para sa akin sulit na sulit pa rin itong si Redmi Note 13. Although hindi naman sobrang laki nung upgrade niya from Redmi Note 12 last year. Pero pagdating talaga sa mga Xiaomi o Redmi phones, manghang-manga ako sa display. Ang ganda ng display nitong si Redmi Note 13. Ako na nagsabi sa inyo. As in, mas maganda pa nga yung display nito kumpara sa sa isa kong iPhone. And isa pa, ang ganda ng speakers. Okay din siya pang gaming, though hindi naman siya pang heavy gaming, you know. And yung camera niya guys, para sa akin, ang laki ng improvement ng camera niya kumpara sa Redmi Note 12 last year. Pero pagdating sa video quality, halos same lang din. So para sa akin, nag-improve kahit paano yung camera niya dahil naka 108 megapixel na nga siya. And ayun, para sa akin, 100% approve itong si Redmi Note 13. At ayun lang guys, kung nagustuhan mo itong video na to, give it a thumbs up. At syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Peace!